Amen! Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ibigay nga po natin yung pinaka-the best na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen! So tayo po ay nasa kalagitnaan na ng October at ang Diyos po ay patuloy na tapat sa ating buhay. Amen! So nais ko lamang pong basahin yung verse po sa Philippians 4, verse 6 to 7. Sabi po dito, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus." Amen? So tunay nga po na sa bawat pagsubok na dumadating sa buhay natin, tayo po ay manalangin. Puspusan pong panalangin at ang Lord po ay tumutugon po sa ating mga panalangin. Amen po ba? So, inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay tumayo. Pangungunahan po tayo ni Sister Zairine Campusano para po sa opening prayer at ng worship team. Jesus, we worship you, Father. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Come, Holy Spirit, be in this place. Worship you. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing.
minamahal kita. Minsan pa lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Lumalapit ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, alaman ng puso ko. Di maikukumpara ang buhay na namasdan ka. Sinasamba't minamahal kita, o sinasamba. Sinasamba't minamahal kita, o sinasamba. Sinasamba't minamahal kita. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. We worship you, Father. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father, oh God. We praise you, oh God. Come, Holy Spirit, oh God. Move in this place, oh Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. Maraming salamat, oh God, sa buhay, sa kalakasan, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Naririto kami, Panginoon. Malakas, masigla, Panginoon. May buhay, naganap at kasiyasiya. Salamat, oh God, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na paggabay, O Diyos. Maraming salamat, O God, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, napakadakila mo, wala kang katulad, O God. Wala kaming itataas, kundi ang pangalan mo lamang, O God. Patuloy, O Diyos, na humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, O God. Mga naiisip, nasasabi, O God, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Patuloy, O Diyos, na linisin mo kami, O God, upang maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. At patuloy, O Diyos, na nagpapasalamat kami, O God, sa kabila ng aming pagkukulang. Ikaw ang Diyos na umaabot. Ikaw ang Diyos na humahawak sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aming mga nagawang kasalanan. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad, nagmamahal at niyayakap kami, Panginoon. Salamat, O God, dahil tunay, Father God, na kapag meron kaming ikaw, hindi kami matatalo. Tunay nga, Father God, na kapag meron kaming ikaw, walang makakagapi sa amin, O God. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy namin dinadalangin, O God, na this church, O God, ay covered ng blood of Jesus, O Lord. At patuloy, O God, na protektado, gwardyado ng iyong mga anghel, O God, ang simbahan na to, O God, at maging ang mga bahay ng aming mga manonood, O God. At patuloy, O God, na dinadalangin namin, O God, na ang gawain na to ay para sa iyo lamang, O God. At patuloy, O Diyos, na lahat ng gagamitin mo, O God, use them, Father, mightily and powerfully, O God. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa buhay ng bawat isa. At patuloy, O Diyos, na magmemensahe, O God. Patuloy, O God, na langisan mo ang kanyang mga labi, O Diyos. At patuloy, O God, na itago mo lamang siya sa iyong likuran, maging tungtungan siya, Panginoon, ng iyong mga salita, upang lahat ng lalabas sa kanyang mga labi, O God, ay lalakas kami, Panginoon. Magkakaroon kami ng bagong pag-asa, O God. At patuloy kami, Panginoon, lalalim ang relasyon sa iyo, O God. At patuloy, O Diyos, na ang buhay ng bawat isa ay inaalay na namin sa iyo, O God. At patuloy, O God, na dinadalangin namin, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa, O God. Alam mo, Panginoon, ang desires ng puso ng bawat isa. Katagpuin mo ito, O God. Patuloy, O God, na katagpuin mo ito. Nagdideklara kami, Panginoon, ng kagalakan, O God. Nagdideklara kami, Panginoon, ng kagalingan. Nagdideklara, Panginoon, kami ng kapayapaan, kalayaan, at katagumpayan na nagmumula sa iyo, O God. Patuloy, O Diyos, na i-bless mo ang buhay ng bawat isa. Hindi kami lalabas sa simbahang ito, O God, na hindi mo kami pinagpapala. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, O God, upang maging daluyan kami, Panginoon, ng pagpapala, O God, sa ibang tao, O God. Patuloy, O Diyos, na i-bless mo ang buhay ng bawat isa at ikaw ang maghari sa aming mga buhay. We praise you, O God. We lift your name on high. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli nga po, palakpan po natin ang malakas ang Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos sapagkat muli tayo po'y naririto upang magpasalamat, magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Tunay na, lagi pong may ganang, may saya sa piling ng ating Panginoon.
Lord, maraming salamat sa panibagong buhay, Panginoon, na ibigay mo sa amin. Salamat sa panibagong pag-asa, Panginoon. Salamat sa magandang umaga, Panginoon. We worship you, Father. Tunay nga, Panginoon, ng pagmamahal mo sa amin ay walang kapantay, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin, O Diyos. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo,
Yes, oh God. Yes, O Lord. Patuloy po namin kayo itinataas sa aming kalagitnaan. Tunay nga po aming amang nasa langit, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Inialay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesus. Kung kaya kami po ay naligtas, kami napatawad, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan, nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay, naging tagapagmana po kami ng kaharian mo. At salamat din po sa banal mong Espiritu na nagtuturo sa amin ng inyo pong kalooban, nag-guide sa amin. Salamat hanggang ngayong buhay pa kami. May lakas kami, may hininga dahil may purpose po kayo. May magandang layunin pa kayo sa aming buhay. Maraming salamat po sa oportunidad na mabuhay. At salamat sa mga talento at kakayanan. Pinipili namin ang maglingkod sa inyo. Pinipili namin ang sumamba po sa inyo. Pinipili po namin manampalataya sa inyo. Pinipili po namin lumakas, tumatag at tumibay. We are overcomer. We are blessed.
We are anointed. We are empowered. In the name of Jesus. Salamat sa oras na ito. Bless mo po ang mga magulang, kabataang nakikinig sa lugar na ito, maging sa ibang bansa, dito sa bansang Pilipinas. Lahat na nakakonekta sa website na ito, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ngayong pong umaga may lalakas. Ngayong umaga may maliligtas. Ngayong umaga may gagaling, may lalaya. At kayo lamang po ang mapaparangalan. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. Salamat po aming Ama na salamat sa pag-asa sa aming puso. Sabi po na inyong salita sa mga ngaral chapter 9 verse 4. Ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So praise God. Ang topic po natin ngayong umaga ay, sabi po dyan ay effective evangelism. Ano po? Paki-plus. Ayan. Sabi po dyan ay effective evangelism. So, puro letter E po ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Ano ho? At ito po ay napapanahon. Napakaraming tao po ang nangangailangan ng kaligtasan ng kaluluwa. At kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Binibigyan niya po ng pagkakataon ang lahat ng tao na makapagbalik loob at magsisi at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano po, sabi po yan sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ano ho? So, paano ba yung epektibong pag-iibanghelyo? Dito po sa Roma chapter 1 verse 16, sabi dito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So, ito po'y naka-address din sa lahat ng tao. Ano ho? Bagaman binanggit dito yung Hudyo at Griego, pero sa kapanahonan natin, ito'y naka-address na sa mahigit na 7 billion tao sa buong mundo. Sapagkat ang pinaka-importante po ngayon ay yung meron kang personal na relasyon sa Diyos. Ano, hindi natin alam yung buhay. Noong nakaraang September, ang daming kinuha ng Diyos sa barangay natin at sa ibang lugar. Amen? Pero kahit tayo ay kunin ni Lord, ang mahalaga, may personal tayong relasyon kay Kristo. Kasi, ang sabi po sa John 14, verse 6, sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Wala pong pupunta sa langit kapag hindi naghari sa puso ng tao si Jesus. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. So ngayon, paano po ba tayo magiging epektibo sa pag-iibanghelyo? Kaya dapat na ito pong pag-iibanghelyo ay lifestyle ng Kristiyano. At iba po yung lagi kang nasa gera. Iba yung lagi kang nasa laban. Kasi hindi ka pwedeng pasukin ng kaaway. Kaya lang naman minsan nakakapasok ang kaaway pag wala po tayong ginagawa eh. Ano po, si David nung magkasala ay wala siya sa laban eh. Wala siya sa assignment niya. Ano ho? Kailangan ginagampanan natin ang mga assignment natin, yung calling natin. At doon tayo ay lumalakas. Nakuha po ba natin? Subukan nyo na hindi kayo umaalis ng bahay. Ang daming pumapasok na hindi maganda sa ating kaisipan. Pero pumunta ka sa kapitbahay mo, mag-share ka ng gospel o tumulong ka, lumalakas ka. O pag kami nakausap ka, nawawala yung alalahanin mo. Nakuha po ba natin? Kasi ginamit ng demonyo
ang pandemya para hindi gumalaw ang tao. Pero maraming namatay dahil na-depress, na wala ng pag-asa. Actually, ang banat po ng kaaway sa kaisipan ng tao eh. Parang nag-alala na, natakot na, hindi na siya lumaban sa buhay. Hanggang sa nanghina siya, naapektuhan ng kanyang physical na katawan, hindi siya makakatulog, nawala yung kagalakan, bumagsak yung katawan physical niya, yun ang naging daan para tuloy siya manghina at magkasakit. Pero may tinuturo dito. Sabi po kasi ni Timothy, napapanahon man o hindi, ipangaral natin ang kanyang salita. Ibig sabihin, may pandemya at walang pandemya, tuloy ang mandate ng Diyos sa atin. Kasi po, ang The Great Commission sa mga lingkod ng Diyos ay humayo ka sa buong mundo, ipangaral mo ang kanyang salita, at bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at turo ang sumunod sa akin. Ang vision natin, win souls and make disciple. Yun lang. Yung maiksing salita ngayon. Ang buhay ng Kristiyano, doon lang po umiilog. Kung tayo man po ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, o nasa ibang bansa tayo, ang bottom line pa rin po niyan ay pangangaluluwa. Ikaw man ay nasa politika, ikaw man ay manager ng isang kumpanya, kaya kayo nilagay ng Diyos dyan, may mga kaluluwa diyan. Sa iyong mga nasasakupan, ay ikaw ang gagamitin para sila ay ilapit kay Kristo. So, paano ba magiging epektibo tayo sa pag-iibanghelyo? Puro ito, effective evangelism. Number 1, encourager. So, ano ba yung encourager? Di ba, ikaw ay nagpapalakas, ikaw ay nanghihikayat, ikaw ay nag-iimpluwensya para mailapit ang tao kay Kristo. Ginagawa mo lahat ng paraan para ang tao magkaroon ng koneksyon kay Kristo. Dito po, pag binasa nyo po yung 1 Corinthians, si Pablo din na may sabi nito. 1 Corinthians chapter 9, verse 19 hanggang 22. Isa-isahin po natin ito hanggang 22. May makukuha po tayo dito. Sabi po rito ni Paul, malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Madalit salita, nakibagay siya. Para bang kahit kaninong tao, pwede siyang makipag-usap, pwede siyang makisama. Pero ang kanyang layunin, makahikayat ako ng marami para sa Panginoon. So, napakahalaga po nito. Dahil po, pero bago natin gawin yon, siyempre, una muna ay encounter. Kaya nga puro ito eh. Kailangan mo nang may encounter ka sa Lord. Kailangan mo nang may private ministry ka bago ka pumunta sa laban. Kagaya ng Panginoon Jesus, ang Panginoon Jesus po, bago po siya magpagaling, bago po siya magpalaya ng mga naalipin na masamang espiritu, magpakain ng 5,000. Di ba nung siya po ay nasa lupa, naglibot po siya bayan-bayan. Mababasa niyo po yan sa Mateo chapter 9, verse 35 to 36. At nung siya po ay naglibot bayan-bayan, nakita niya mga tao, lito, lupaypay, at parang tupang walang pastol. Kaya nahabag po siya. Nahabag siya. At pinagaling niya mga may sakit, pinalaya niya yung mga naalipin ng masamang espiritu. At ang sabi niya sa mga alagad, dumalangin kayo na magpadala pa ang Diyos ng mga manggagawa. Dahil napakaraming anihin. Alam niyo po ba itong panahon ng pandemya, panahon po ito ng harvest. Marami po nakakilala sa Panginoon ng panahon po ng pandemya. Nung wala pong pandemya, hindi nila pinapansin ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, sila na po yung naghahanap ng mapapakinggan po na salita ng Diyos kahit sa social media. Kaya may maganda rin naman bagay na ginawa po yung inalaw ng Diyos, yung pandemya, pero dahil sa pandemya, may naligtas. Nakuha niyo po ba?
Kaya minsan yung pagsubok ay ginagamit din ng Diyos para ang tao po ay mapansin siya. Ang pagsubok ay hindi po parusa ng Diyos, kundi ito'y panawag pansin ng mapagmahal na Diyos. Ang Diyos ay hindi galit sa tao. At siya'y nahuhumaling sa tao para lumapit po sa Kanya. So napakahalaga po ng private ministry muna. Ano ho? Si Jesus, bago humayo, pray muna siya. Ano po? Kaya epektibo yung kanyang public ministry. Ano po? Yung kanya pong pagmiministeryo ay epektibo. Ano ho? Hindi po masamang magmaria. Bago ka magmarta, magmaria ka muna. Ano ho? Hindi naman masama ang ginawa ni Marta na maganda rin yung kanyang layunin ipaghahanda niya ng pagkain ng Panginoon Hesus. Pero magmaria ka muna. Kasi pagka ikaw ay lumapit muna sa Diyos bago ka sa laban, sigurado magtatagumpay po tayo. Ano ho? So, napakahalaga po nito. Ano ho? Kaya po, tingnan niyo po, dito po sa susunod na verse, yung ginawa ni Pablo. Dito po sa verse 20, sabi niya, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Sino po ba rito yung mga Hudyo? Ang mga Hudyo po dito ay, sa panahon natin dito, kasi yung Hudyo, sa Biblia, mga maharlikang tao yan. Ano ho? May mga pangalan tao, mga itinatanging tao. Sa panahon naman natin ito, yung may mga pangalan, halimbawa, may mga mayor, mga government official, mga governor, mga manager. So yan ang mga Hudyo ngayon yung bang mga kinikilala po ng lipunan. Pero mga yan, may kaluluwa din kahit ang presidente, may kaluluwa din po yan. Pero ang sabi ni Pablo, siya po ay nakibagay kahit sa ganun tao para mailapit din sila kay Kristo. Amen? At siyempre, isang sekreto din ng pag-iibanghelyo, kasi pag sinabi pong public ministry, kailangan na yung public relationship natin maayos din. Nakuha po ba natin? Kaya nga, yung pagmalakas yung intimacy mo, magiging maayos din yung relasyon mo sa tao, sa kapwa. Si Kapitan Ricky, hindi makakatatlong term yan kung hindi maayos ang relasyon natin sa ating barangay. Hello? Hindi siya natatalo dito dahil maayos ang relasyon dito ng mga Kristiyano sa ating barangay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo po sa pag-iibanghelyo, kailangan talaga plus, minus, plus. Ano ho? Pag sinabing plus, minus, plus, kasi pag nag-iibanghelyo ka, hindi mo pwedeng, ang dating mo agad dyan ay mabagsik. Amen? Kasi hindi naman mga Kristiyano yung karamihan. Hindi sila kailangan mawin mo ang kanilang puso. Pag sinabing plus, minus, plus, yung plus, kailangan mawin mo ang kanilang puso. Kaya minsan kasama yung nakikisama ka, natulong ka, nagbibigay ka. Minsan kasama yung bulsa para mawin mo yung puso nila. Ngayon, pagka nag-share ka sa kanila, papasok po yun. Amen? Alam niyo po ba na, tayo niyo po, kahit doon sa yung partner natin, unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa OCC. Sa nagbigay po ng mga Christmas gift sa mga bata. 100 pong kahon po yon ang nabigyan. Ano ho? Dito sa church po na ating ginagalawan. Di ba nagpapasalamat po ang mga magulang? Nagpapasalamat po ang mga magulang. At ang layunin talaga niyan ng OCC, Operation Christmas Child, evangelism din po yan. At salamat kay Ate Camel sa mga kabataan. Sila po yung nag-distribute. At sila yung, kaya nga sa church na ito, may mga gifted people, may mga men of influence,
May mga burden bearer, destiny helper. OCC, destiny helper yan. Partner natin, nagpapadala, kumukonect dito. At tayo po ay nag-iibanghelyo. Sila na po, mga kabataan na ang dumadalo po sa mga seminar, sa Zoom. Matyaga po sila. Ang tagal nating inintay. Ngayon po, nagkaroon po ng kaganapan dahil po sa panalangin. Ano ho? Kaya alam nyo po, kung hindi po natin kayang abutin ng ating kamay yung isang bagay, kayang abutin niya ng panalangin mo. Kung hindi mo kayang abutin ng iyong kamay yung hinihiling mo, pero kayang abutin niya ng panalangin mo. Minsan, yung hindi mo na inaasahan, yung wala na, parang suko ka na. Wala, ginawa mo ng lahat eh. Wala. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Pero pag nanahimik ka, Lord, bahala ka na. Di ba? So si Lord doon kikilos. Doon sa hindi mo inaasahan, doon sa nalimutan mo na, yung para bang masaya ka na, payapa ka na, kahit wala na yung hinihiling mo na iyon, saka darating. Naranasan niyo po yon? Naranasan ko po yan, personal. Nung ako po ay naghahanap po ng mapapangasawa, nagpe-pray po ako, dumating sa punto na siguro wala na po akong pag-asa. Sabi ko, maglilingkod na lang ako sa Diyos. Nung ako'y payapa na, nung nag-focus ako sa ministry, saka po dumating yung sagot sa akin sa panalangin. Yan, nandiyan po si ma'am. Ang ginamit po si Pastora Esa. Oo. Minsan ganun po. Pero pag tayo yung abot ng abot, yung hirap na hirap tayo, napapagod tayo. Pero pagka tinuhod mo, minsan, saka naman darating. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At kung may mga pagsubok po tayo, sinusubok lang tayo ng panahon. Pinapatatag tayo po ng Panginoon. At tandaan niyo po, hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang labanan na hindi niya tayo ipapanalo. Akala mo lang talo ka, panalo ka. Sabi mo siyang katabi, panalo ka. Amen. So, ganun po. Sa pag-ebanghelyo, kasama po talaga yung public relationship. At napakahalaga po nito. Talaga po na may panahon ka, may oras ka. At yung ginagawa po natin, hindi po nawawala ng kabuluhan. Basta po, huwag ka mapapagod. Galatia 6:9, huwag ka mapapagod sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, aanihin mo yan. Sigurado, mag-aani ka. So, isa pong napakalakas na palakpak sa Diyos. Ano ho? So, number 1, simple lang ang mensahe. Para tayo maging epektibong evangelist, kailangan tayo encourager. Sabi ni Paul, sa mga Hudyo, ito po'y maharlikang tao, nakisama rin siya. At dito po sa verse 21, tingnan niyo po. Sabi naman niya dito, sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Yung Hudyo, saklaw po ng kautusan, ito po yung mga religious people. Yung ba may mga batas silang sinusunod. Ito naman po mga hintil, ito po yung mga tambay, yung bang mga makasalanan, mga taong isinusukan ng lipunan, yung mga tao na patapon po ang buhay. Pero inabot din ni Pablo sa piling ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, naging parang hintil din ako. Hindi naman nangangahulugan na nakikipag-inuman ka rin dahil nabasa mo ito. Ang interpretation dito, pwede ka namang makitungo na, halimbawa sa amin po, nung ako magkaroon ako na encounter sa Lord, yung mga dati kong kainuman, umupo ako pero hindi po ako umiinom. Sabi ko, ibilin niyo ako soft drinks. Kung gusto niyo ng kwentuhan. Pwede naman Huwag mong lalayuan kasi kaya nga kailangan ng public relationship Pagka nilayuan mo, paano mo maakay yun?
Dati ka nga kasama nila eh. Kaya ka nga nakakilala, maliligtas sila at ikaw ang gagamitin. So, kailangan makibagay ka. Ma-encourage mo rin sila. Huwag kang susuko. Minsan, taon na ang bibilangin mo. Ako po, maraming mga kaibigan ang taon ang taon po ang binilang bago nakakilala sila kay Lord, pero hindi ko po sinukuan. Mga barkada ko, dati po yung mga barkada ko sa Batangas ay sa combo po tumutugtog sa mga lasingan. Nandoon po na dumating sa punto ngayon po sa church na rin sila tumutugtog. Yung iba nasa Canada na, at ang iba po ay mga pastor. Kaya kailangan talaga magtatanim ka rin ng relasyon. Napakahalaga po nito sa kahit sino, marami po mga nakakilala kay Lord, mga nagpakamatay na. Marami po akong mga barkadang pastor, mga nag-suicide, ngayon buhay na buhay. Yung mga dati, mga holdupper, mga kalaban po ng batas, ngayon mga pastor. Ano po? At ginagamit po ng Diyos. Kagaya nung sumulat po nito, si Pablo, yung nagsabi na nakibagay siya sa Hudyo, Hintil, mamamatay tao po ito. At terorista po ito. Ito po yung isa sa nagpapatay kay Esteban. At nung si Esteban po'y binabato, ang panalangin ni Esteban, Ama, patawarin niyo po sila, hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya si Pablo, bunga lamang sa panalangin ni Esteban. Namatay si Esteban, ang kapalit si Pablo, na halos siya ang sumulat ng kalahati ng New Testament. So sa inyo, dating masamang tao na bago, naging santo. Kaya alam niyo po yung grasya, habag ng Diyos, ay ganyang katapat ang Diyos sa atin. Tayo pong tao, nagkakamali, nagkakasala. Pero kailangan mabilis tayong bumangon. Amen? Kasi hindi naman ang Diyos nakatingin sa kung ano man nagawa nating mga masama eh. Ang tinitingnan niya, yung plano niya sa ating buhay. Kaya lang, kung hindi ka aalis doon sa pagiging kinasadlakan mo, spiritually, mamamatay tayo. Physically, mamamatay tayo. Pero kung lalabang ka, bangon agad, kagaya po ng alibughang anak, magaganap ang plano po ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa tao maganda. Kahit po sa nakikinig. At kahit kailan ang Diyos po ay hindi po nag-condemn. Si Jesus na parito sa lupa, hindi para sa mga matuwid. Ang sabi ng Biblia, naparito siya para hanapin ang mga makasalanan. Hindi siya naparito para husgahan ang mundong ito. Kundi naparito siya para iligtas. Kaya malapit na po ang Pasko. Ibig sabihin ng Pasko, pagliligtas yan, pagmamahal. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. So ito nga si Apostol Pablo na mamamatay tao, iniligtas. Dito, wala naman nakapatay dito eh. Taas po ang kamay ng nakapatay na dito. Wala. Itong sumulat dito, nakapatay ito. Dito wala namang nakapatay sa atin. Daga. Ako, ahas. Ang dami kong napatay na ahas dito. Amen? Kaya po, tuloy lang. Sabi mo sa katabi, tuloy lang. Dito po sa verse 20. Sabi po ni Paul, sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lang. O kahit ilan man lang. Kahit ba marami, Kami ni Kap, minsan asama kay
sa magiging governor ng Pampanga, kay Governor Bailon. Sa aming pag-iikot, ginagamit lang po ng Diyos yung pagbibigay ng manok at ng bigas, pero hindi natin inaalis yung pag-iibanghelyo. Kahit 2 minuto, 3 minuto, sinishare ko po yung gospel. Kahit paulit-ulit, iba-iba naman tao eh. Iba-iba namang barangay ang pinupuntahan namin, iba-iba naman mukha. Ay kung doon sa napakaraming tao ngayon, kahit may 10, 20 na totoong tumanggap kay Jesus. Di ba? Tutuwa po si Lord. Kaya nga po, si Pablo, nakibagay siya. No, kaibigan niya. Ang mga Hudyo, nakipagkaibigan siya sa mga Hintil. Hindi siya sumama doon sa halimbawa sa mga bisyo. Pero mahal pa rin niya. Inaabot pa rin niya ang mga tao. Kasi kung lalayuan mo sila, paano sila maliligtas? Kaya nga naging bahagi ka ng buhay nila, ay ipinadala ka ni Lord doon. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin. Ano po bang ibig sabihin nito? Halimbawa, yung mga tao na hindi pinapansin ng mundo. Amen? Yung bang mga kasama na yung mga may sakit, lalo na po yung mga nasa bilangguan, mga nasa hospital. So, si Paul, ministry din po niya yan. At isa sa anointing po ng church na ito ay Good Samaritan anointing. Kaya po, kinokonek tayo sa mga ma-impluensyang tao kasi gagamitin din sila ng Diyos para po maging instrumento sa mga tao din konektado po sa atin. Halimbawa, sa trabaho. Yung mga walang trabaho, magkakatrabaho. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, number 1, napakasimple ng ating pinag-aaralan. No? Tayo po ay teaching ngayon. Kailangan maging encourager tayo. So, yun po yung unang E. Pangalawang E naman, sabi ko sa inyo, puro E, para madali pong tandaan. Educator. Sabi po dito, ayan, educator. Ano ba ang educator? Di ba, kaya mo magturo? Kaya nga yung may kaloob ng pagtuturo, gamitin na natin yung buhay natin. Kasi, kaya nga tayo nabubuhay pa eh. Ang dami ng kinuha ng pandemyang iyan. Marami ng kinuhang buhay at kabuhayan. Alam mo ba kaya buhay ka pa? Marami ka pang tuturuan. Sabi mo sa iyong katabi, marami ka pang tuturuan. Marami pang tao makikinabang sa iyo. Marami na nakinabang, marami pa makikinabang. Kaya po, ito po ikuan ng Diyos na napapanahon. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ito po ang may sabi, hindi po ako ano. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So tayo po ay ipinirepair ng Diyos. At ngayon tayo nasa panahon na ng application eh. Ang dami na nating hinigop. Ang dami na natin tinanggap. Kailangan naman tayo i-release natin yan. Amen? Ayan ang dahilan kung bakit buhay pa tayo. Sabi mo sa iyong katabi, kaya buhay ka pa. Amen? So, kailangan lang po natin naman ay mastery. Yan, sabi ko sa inyo, kailangan i-apply na natin. Napakahalaga po ng, makikita nyo,
Di ba binanggit ko yung bago tayo mag-ebanghelyo, encounter muna sa Lord. Tapos, ito pong mastery, nag-aral ka. At madali na pong maipapahayag mo ang salita ng Diyos. Very basic, ano? Nire-regulaan naman sa atin. Ano ba yung ginagawa natin dati? Ano po, yung puro spiritual, O sasabihin mo lang naman sa tao na mahal ka ng Diyos, may magandang plano ka may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Siyempre, may kasama yung pagtulong. Malasakit. Hindi po, kasi maraming tao ang tinutulungan mo, hindi mo naman siniran. Sayang. Pero kung tumulong ka na, plus, tinuruan mo sila, ayun po ang perpektong kalooban ng Diyos. Kaya nga napaka-balance natin eh. Amen? Nagbibigay tayo, pero nagtuturo tayo. Kasi po, di ba, yung tama naman po yung kasabihan na wag mo lamang bigyan ng isda, turuan mo rin silang mangisda. Ang ibig sabihin po noon, ganon. Wala naman pong taong maghihirap pagka natuto eh. Pag natuto siyang tumayo sa salita ng Diyos, hindi siya magugutom. Sabi ni Haring David, ako'y matanda na mula pagkabata. Sa taong tapat, walang naging hampas lupa. Awit 37 verse 25. Basta totoong sinusunod mo si Lord, hindi ka maghihirap. Ngayon po kasi, tenyo po, ngayon pagka na-hospital ka, milyon. Minsan, kalahating milyon. Tapos minsan, ang nadadali, walang-wala. Kasi po, kaya ko po alam yan, dami po nagme-message sa akin. Hindi lang po dito sa Pampanga, sa iba-ibang probinsya. Alam niyo po ba yung messenger, sa messenger ko, ay kada bukas ako, ang dami humingi ng tulong, hindi ko naman kilala. Amen? Laging sabi, Pastor, pwede niyo po ba akong samahan? Ano po? Doon sa may-ari ng Danway. Lalo na po ngayon. Eh, okay naman po ngayon kung mga sakit-sakit po. May opisina na po dito sa Bisal. Yung mga may sakit, pwede po kayong, kung yung totoong may sakit baka wala naman po kayong sakit, lalapit kayo, gusto lang nyo magkapera. Para po sa may sakit yon. Ang sabi po ng Panginoon, ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw. Diba? So, ang ministry po ngayon sa may sakit. Huwag po kayong magdadahilan na wala naman po kayong wala kayong sakit, baka nga magkasakit kayo. Yung may sakit kayo, talagang wala. Dumaan po kayo kay Kapitan. Amen? May basbas ni Kapitan. Pero kung po yun, favor ni Lord yon. Sabi mo siyang katabi, favor ni Lord. Favor ni Lord yon. Siyempre, ministry po yon ng mga partner po natin. At siyempre, ipanalangin natin. Napakasarap po na magkaroon tayo ng tatay sa Pampanga na may malasakit sa tao, may puso. At yung mga apo nyo, yung mga anak nyo, gaganda po ang magiging kinabukasan yan. Unang-una, hindi matututo yung magsugal. Hindi matututo yung mag-online sabong. So, ang ipinaghihirap po ng tao dahil sa bisyo. Kasi po, mula sa balbas ni Aaron, dadaloy pababa. Kung ano po yung namumuno, dadaloy po pababa yun. Kung si Kapitan, barangay na ito, kung babaero siya, kung hindi siya patotoo, yung pamilya niya, ayan, nandyan, nag-iisang babae si Kapitana. May 3 anak. Leader sila. Paano mo mapapasunod ang mga nasasakupan mo kung ikaw mismo tinuturuan mo ang mga nasasakupan mo sa mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Babalik na naman tayo doon sa Exodus 18:21. Ako, realidad, practical ako. Kasi pagpili po yan eh.
pagpili eh. Isang maling desisyon mo. Apektado pamilya mo, apektado bansang Pilipinas, barangay, bayan. Oh. Right decision affects our family. Right decision affects our country. Ano ba ang gusto ko ipahiwatig dito? Exodus 18:21. Pumili ka ng mga taong may takot sa Diyos. Tapat, hindi nasusuhulan. Ibig sabihin, wala kang utang na loob. Kaya ang mga leader sa bansa, hindi mabago, ay may utang na loob eh. Kasi ang sumuporta kay mayor, may-ari ng sabungan, may-ari ng beer house. Kaya hindi niya maipasara nung manalo siya. Kung yung ilalagay yung hindi nasusuhulan, walang utang na loob, kaya niya magbago. Hindi po ako nangangampanya, pero ang sinasabi ko sa inyo, mag-aral tayo, kaya nga educator. Exodus 18:21, pumili ka ng mga taong may takot sa Diyos, tapat, at hindi nasusuhulan. At syempre, kung yung mga leader natin, tapat sa pamilya, ay magiging tapat yan sa bayan. Kung si kapitan, hindi tapat kay kapitana, o paano siya magiging tapat sa barangay? Kaya salamat sa mga konsehal dito, ng mga susunod na mga magkakapitan. No? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag tapat ka sa pamilya, magiging tapat ka sa iyong tungkulin. Kaya, pangalawa, educator. Ano? Ang salita ng Diyos, kaya nga sabi po ni Paul, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa mga likong gawain. Amen? So, matagal pang eleksyon, pero ine-educate ko na kayo. Kailangan maging matalino tayo. Right decision, may blessing po yung pagpapala. Pagpapalain pamilya nyo, pagpapalain nyo po yung mga anak nyo, apo nyo, barangay, bayan, mula sa president. Huwag tayong tumingin sa kahit pa sila mga magagaling. Marami nang mga senador pa nga nakakulong di ba? Marami mga abogado pa. Hindi tayo doon sa panlabas kasi ang mahalaga may puso, may takot sa Diyos. Totoong binago po ng Diyos. Basta tayong Kristiyano, ginawa natin ang tama, bahala na si Lord. Kung kanyang pananalunin, ginawa natin ng part natin. Ano ba ang part ng Kristiyano? Gawin mo yung nasa Exodus 18:21. Wala ka ng pananagutan. Hindi, kasi mga tao, kung saan malakas ito malakas, dito ako sasama. Kaisipan laan ng tao yon. Ito yung kwan. Tingnan mo yung background, yung track record. Ano ba ang background nila? Hello? Napunta tayo doon, evangelism, ano? Kasi po, ang napakahalaga niya kasi ang tinatawag po na righteous sa Biblia, mga anak ng Diyos At alam niyo po si Samuel, para hindi niyo ma-misinterpret bakit tayo minsan ay nakikipag-partner sa mga politics. Ang politika hindi po masama. Ang masama yung gumagamit sa politika. Alam niyo po ang anointing ni Samuel, Propeta Samuel, kingsmaker siya. Pag sinabing kingsmaker, naglalagay ka ng hari. Nakita niyo po. Si Samuel, ang anointing niya, pinili siya ng Diyos. Siya nagpahid kay Saul. Siya nagpahid kay David. Kingsmaker siya. Nasa prophetic anointing siya. At ang mga anak ng Diyos ay nakakakita kung ano yung tama. Sabi mo siya ang katabi, nakikita mo ang tama. Hindi po makikita ng mundo yan. Naalala ko po nung huling laban ni Kapitan. Totoo naman to Kayo po magpapatunay kung hindi totoo. Huling laban ni Kapitan Ricky dito sa Pangclara. Ngayon, linggo. Election bukas. Yung buong team nila nandito. May dala tayong langis. Pinahira natin sila ng langis. Diba? Ina-anoint natin. Kasi ginagawa ni Samuel yun Kingsmaker nga siya Si Kapitan, lahat ng pinahira ng langis dito, walang nalaglag sa kanila.
Ayan, nandyan ang mga konsihal. At naalala ko po noon, nung nagbibilangan, si Konsihal Manny malalaglag. Malalaglag siya. Dahil ang lamangan 10, 20. Presinto na lang ang yung iniintay sa bilangan. Nandun po ako. Sabi ni Konsihal Manny sa akin, Pastor, mukhang matatalo ako Paikot-ikot. Hindi, sabi ko, napahirang ka na ng langis. Alam mo, nanalo. Hindi, totoo po yun. Ayan, nandiyan si Konsihal Carlo. Magpagpapatunay. Kasi nag-pray tayo Inangkin po natin yun Kaya po, yung Kingsmaker, anointing ni Samuel yan. Nasa mga anak ng Diyos yan. Tayo nakakakita ng tama Huwag mong, pag nanahimik ka, alam mo yung tama, may pananagutan ka rin sa Diyos. Alam mo yung tama, hindi mo gagawin. Kaya tayo nabubuhay pa sa mundong ito, mas masarap kung mamatay ka, may ipinaglabang ka. Kaysa namatay ka, wala ka ipinaglaban. Bagaman ang ating ipinangangampanya si Jesus. Ano po? Ang ating ipinangangampanya ang Panginoon Jesus. Pero kailangan magtayo din tayo. Ano bang masasabi nyo? Nakatatlong term si Kapitan Ricky. Di ba kayo magpapatunay? Ano ba nangyari sa ating barangay? Hindi man perfect, pero maraming magagandang bagay na ginawa ang Diyos. At ang leader, example. Palakpakan po natin ang sabi ko sa inyo, puro letter A yung ating pinag-aralan. Effective, evangelism, encourager, educator, example. Panghuli, empowered. Kailangan ng Holy Spirit. Parang ganito, na-encounter mo si Lord, nag-aral ka, nag-mastery ka, nag-aral ka ng salita ng Diyos, ini-apply mo ang natutunan mo, plus kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kasi minsan may mga bagay na hindi natin kayang abutin. May mga bagay na hindi natin kaya Pero sabi sa Ephesians 3:20, sa Diyos na maaaring makagawa ng higit sa maaari nating isipit hilingin. Yung mga panalangin natin, kaya niyang abutin. Sabi ni Paul sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Siyempre, pag empowered tayo ng Banal na Espiritu, kita nyo po yung mga mahiyain. Di ba? Kita nyo po mga kabataan dito, dati po mga mahiyain mga yan. Pag tinignan nyo po yung picture nila doon sa, di ba, nung tinuturoan pa yan ni Sister Joycel, para po mga butiki pa mga yan. Ang liliit po nila. Ngayon, kita nyo, mga tumatayo na dito sa unahan. Hindi na po sila nahihiya. Dahil sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Kasi pagka ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay nandoon na po, tatapang ka. Tapang na galing po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Magwi-witness ka sa Jerusalem, pamilya po yan. Yung Judea, mga kaibigan mo yan, kamag-anak. Ito pong yung hanggang sa dulong daigdig. Di ba, dati tayo po, barangay anointing. Nag-mission tayo dito sa barangay. Tapos napunta tayo sa bayan. Panahon ng dati pong mayor, si Engineer Bailon, nagmi-ministry tayo doon sa munisipyo. Sa mga pulis, mga surrenderies, pinapatanggap natin sila kay Lord. Sa mga porpis, nakapasok tayo doon po sa munisipyo. 3 taon lang ngayon. Kasi ang ministry ng Panginoon, alam niyo po ba, 3 years lang. Naalala niyo po si Jesus nung nag-ministryo, 3 taon lang. 3 taon lang nag-ministry ang Panginoon, bumalik na siya sa langit. Ngayon, nasa provincial na po tayo. Pataas po yan. Dati po, barangay, municipal,
provincial. Susunod po niya, national na. Ano ho? Kasi ang Lord pataas eh. Kaya nga buhay pa tayo eh. Malaki ang plano ng Diyos sa atin. Akala mo lang, pambarangay ka. Hindi po. Dadalhin ka pa ng Diyos sa global anointing. Actually, ngayon tayo, global anointing eh, dahil naka-live po tayo eh. Dahil po yan sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu Santo. Kaya po, isang palakpak sa Panginoon. At isa po, dito po tayo magtatapos. Siyempre, magiging witness tayo sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, sa buong mundo. Tandaan niyo po yung four gospel. Pag tayo nagsishare, sabihin mo lang, mahal ka ng Diyos, may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Inirigalo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Ituro natin yun. Pangalawa, ituro natin sa mga tao na tayo po may minanang kasalanan. Sa ating ninuno si Adan si Eva. Kailangan malaman ng tao yan eh, na akala kasi ng mga tao, ay wala silang kasalanan. May minana tayo. Kailangan ma-accept po nila yon. At kapag naituro natin yon, naipaliwanag sa kanila, kasi ba, may verse sa Bible. Sabi po sa Roma 3:10, 3:23, lahat ay nagkasala. Wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ma-accept nila na tayo ay nagkasala. Pangatlo, i-encourage mo. Kahit tayo makasalanan, si Kristo namatay sa krus para lahat ng ating kasalanan ay tubusin at pawiin. Roma 5:8. Si Kristo ay namatay para sa kasalanan natin. Pang-apat, patanggapin mo na. Huwag kayong maghihiwalay na manalangin kayo. Sabihin mo, Panginoon, sumunod ka sa aking panalangin. Panginoon Jesus, lumalapit po ako sa inyo na isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap niya. So ngayon, dalaw-dalawin mo na lang ngayon o i-text mo dahil tumanggap siya sa Panginoon. Ganun lang po kasimple ang evangelism. Master po natin yon. Kasi po yan talaga ang pinapagawa sa atin ng Diyos. At marami pong nag-iintay sa iyo. Kaya buhay ka pa, marami nag-iintay sa iyong tao. Sabihin mo siyang katabi, maraming nag-iintay sa iyong tao. Amen. Praise God. At tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tatlong pinag-aralan natin para maging epektibo po tayong evangelist. Number 1, encourager. Nakikibagay tayo, nakikisama tayo kahit kanino. Pangalawa, educator tayo. Siyempre, nag-aaral tayo. At nagtuturo tayo. At pangatlo, kailangan natin ng empower tayo ng banal na espiritu. At hindi nawawala ng kabuluhan anuman po yung ating tinanim. Aming Ama na nasa langit, salamat po na sa oras na ito, sa mga magulang, kabataang naririto, pinagpala niyo po ang bawat isa sa simple po naming napag-aralan kung paano po maging epektibo ang pag-iebanghelyo. Hindi po ito bago. Ipinaalala niyo sa amin ang mga basic teaching na kailangan po ay laging sariwa. Na ito yung aming nilalakarang buhay pang-araw-araw. Sa mga nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas, ngayong umagang ito, kung ngayon ka lang nakarinig ng ganitong pangangaral, tandaan mo, mahal ka ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang puso mo. Marahil pagod ka na, at wala ka ng ganang mabuhay, nawawalan ka ng pag-asa. Tandaan mo, ang sabi ng Panginoon Jesus sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong lahat ng napapagal, nabibigatang lubha sa inyong pasanin, kayo'y aking pagpapahingahin. Kahit tayo'y nagkasala, nagkamali, si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang lahat ng ating kasalanan. Sa kanyang biyaya at grasya,
tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya sa oras na ito, anumang pasanin mo, anumang dalahin mo, sumunod ka sa aking panalangin, gagawin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nanaog ka rito sa lupa upang ako'y hanapin. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, salamat po na yung mga tumanggap po sa inyo na sa ibang bansa man sila, narito man sila sa Pilipinas. Ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dalangin ko po, Ama, magpatuloy po ang bawat isa. Dalhin niyo po sila sa mga lugar na kung saan may mga Bible study o cell group, may mga gawain. Magpadala po kayo ng mga divine connector sa kanila na sa ibang bansa man sila nandito. I-connectan niyo po sila sa mga tamang tao, mga destiny helper na magpapalakas po ng kanilang pananampalataya. Salamat po ngayon pong umaga. Dinadalain ko po lahat ng nakikinig ngayon, palaksin niyo po sila. Sino man po ang may karamdaman, pinapagaling niyo po sila. Sa likod po ng aming panalangin, may gumagaling. Sila man po ay nasa ospital, sila man po ay nasa mga tahanan, anumang uri ito ng karamdaman, even yung mga may COVID, wala pong imposible sa inyo. Mas mataas ang pangalan na Jesus kaysa anumang uri ng karamdaman. In the name of Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Jesus, your name is might. Sa pangalan na Jesus, pagalingin niyo po, Ama, lahat ng mga may karamdaman. May pag-asa po kay Jesus. Mabubuhay pa sila ng matagal. Makikinabang pa po ang kanilang pamilya. At kayo rin po ang magpuprovide ng kanilang mga gastusin, pangangailangan. Magpadala po kayo ng mga destiny helper sa kanilang buhay. Higit sa lahat, divine connector na maglalapit sa kanila kay Kristo. Salamat po, Diyos, ngayon pong umaga. Kami po ay nakapanalangin. Sila pong lahat ang naririto. Yung bitbit na panalangin sa puso ng bawat isa para sa kanilang pamilya, asawa, mga anak. Lord, alam mo po ito. Salamat sa ang pamilya ay regalo niyo po sa amin. I-bless niyo po ang bawat pamilya ng bawat isa, maging mga nasa live stream. Patuloy po yung pagmamahalan, buklod ng pag-ibig sa bawat pamilyang Pilipino. Alam namin ang pamilya, regalo niyo po sa amin. Kaya bless niyo po bawat pamilya. At ang aming bansa ay amin din po ang mga tinataas sa inyo. Sabi po na inyong salita, ang tao maraming iniisip, pinaplano at binabalak. O Diyos, alam namin nalalapit na po yung eleksyon mula sa national, sa presidente, sa vice president, sa mga congressman, senador, sa mga governor, mayor, mga lahat ng mga nag-file. Kikita nyo yung puso ng bawat isa. Sabi po na inyong salita, tinitimbang nyo ang motibo ng puso ng tao. At kayo pa rin po ang nagpapatupad ng lahat ng bagay. Ang dalangin lang po namin ang ilalagay nyo po sa pwesto, yung may puso na kagaya ni David, may puso na kagaya ni Joseph, may puso na kagaya ni Nehemiah. Pinagtatanggol ang kinabukasan ng kababayan. Lalo na po yung mga batang lalaki, mga kabataan na nag-aaral. Nakikita po namin ang liwanag kung may mga leader kami na mga matuwid. Nakikipaglaban sa mga bisyo, nakikipaglaban sa mga makamundong gawain. Tulungan niyo po ang bawat isa. Kami po nananalangin, batay po, Ama, sa nakikita namin. At higit sa lahat, batay po sa inyong salita na ang sabi po na inyong salita, pumili kami ng mga may takot sa inyo, tapat, hindi nasusuhulan, at may kakayanan. Salamat po, Diyos. I-bless niyo po at alam namin, dininig niyo po ang aming panalangin ngayong umaga. At kami po ng mga anak mo, kagaya po ng aming napag-aralan, sa piling man ng mga mahihina, sa piling naman ng mga may pangalan tao, o sino man ang
anumang kalagayan ng aming kapwa, kaya po namin silang abutin. Kagaya ng sinabi ni Pablo, sa piling ng mga Hudyo, hintil, mahihina, nakibagay siya para marami pong mailapit sila sa inyo. Salamat sa magandang relasyon po namin sa aming pamilya, sa magandang relasyon po namin sa aming mga kaibigan, kamag-anak, sa magandang relasyon po namin sa community, sa mga taong konektado sa amin, mga ka-friend po namin sa Facebook, binebless po namin sila at nawa gamitin niyo po kami patuloy na maging pagpapala sa kanila at habang kami po ay nabubuhay, o Diyos, gagawa po kami ng mabuti at hindi kami mapapagod na magtanim lalo na po ng inyong salita. Ang anointing of evangelism ay nasa aming mga buhay, o Diyos, bawat salitang lalabas sa aming bibig, maghahatid ito ng kaligtasan, maghahatid ito ng kagalingan, kalayaan, bubuhay ito ng pangarap, maghahatid ito ng pag-asa, at ang mga tao po ay lalapit po sa inyo. Maraming tao magpapasalamat dahil sa buhay po namin. Isang beses lang ang dadaan ng aming buhay. Gamitin po namin ito sa tama. Mahal po namin ang aming kapwa, o Diyos. Kami po'y nagpapakumbaba kung kami man po'y may mga pagkakamali, pagkukulang, humihingi po kami ng kapatawaran. At salamat po ngayon pong umaga na ipinaring niyo ito sa amin upang magpatuloy kami sa mabuting bagay na pinasimulan niyo sa amin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Hesus. Patuloy po kami mag-iibanghelyo. Patuloy kaming tutulong sa aming kapwa dahil sabi po na inyong salita, kayo po'y nagkasakit, amin dinalaw, kayo po'y nabilanggo, amin pinuntahan, kayo po'y nagutom, amin pinakain, nauuhaw, amin pinainom, nagkasakit, naging dayuhan na amin pinatuloy, walang maisuot na amin pinaramtan. Sasabihin niyo po sa amin na ang ginawa mo sa pinakahamak na taong ito, sa akin mo ito ginawa. Salamat po, Diyos, sa paghahari niyo po sa aming buhay. Salamat sa anointing, salamat sa wisdom. I-bless niyo po, Ama, ang lalawigan ng Pampanga. Ang lalawigan ng Pampanga ay gagawin niyo pong puso ng bansang Pilipinas. Salamat sa nagkakaisang panalangin ng Body of Christ sa lalawigan ng Pampanga. At kayo po ang magpala sa susunod naming magiging tatay ng Pampanga, o Diyos. Salamat po, o Diyos, maging sa aming dito sa bayan ng Candaba, kayo po ang maglalagay ng righteous, Panginoon. Lord, salamat po at alam po namin na hanggang sa aming barangay na ito, salamat sa buhay ni Caprique, kayo po ang magpala sa kanyang pamamahala sa barangay na ito, sa anointing niya, sa mga konsehal po namin na kasama po namin dito, sina Konsehal Carlo, Konsehal Dante, o Diyos, Konsehal Lito, Konsehal Dong, Konsehal Mercy, pagpalain nyo, Konsehal Mane, Konsehal Bet, pagpalain nyo, si Secretary, si Treasurer, si SK, bless nyo ang aming barangay. At salamat po, gaganda po ang kinabukasan ng mga bata dito, yung mga nag-aaral dito, magtatapos po ng pag-aaral, magiging future leader sila sa gobyerno, lalo na po sa simbahan, at magiging mabubuting magulang ang mga kabataan sa lugar na ito. Sa lugar na ito, manggagaling ang mga mamumuno sa gobyerno, mga manager, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Diyos. Bless niyo ang mga guro, sundalo, mga frontliner. Pagpalain niyo po. At yung mga negosyo ng mga kapatid ko, maging nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas, pagpalain niyo po yung mga magsasaka, umani po sila patuloy. Mga may poultry ng manok, itik, pagpalain niyo. Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, bless niyo po sila. Sa government sector, pagpalain niyo. Mga OFW, mga seaman, pagpalain niyo po sila. Anumang resources, kagaya po ng panalangin ni Jabez, pagpalain niyo po ang bawat isa upang kami maging pagpapala sa marami. Palawakin niyo po ang teritoryo ng bawat isa at iligtas kami sa kapahamakan. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito at pagpalain din niyo po, Ama, lahat ng mga may kaarawan. O Diyos, si Pastora Esa, si Lucas, si Mateo, lahat, si Ate Minda, lahat po ng mga may kaarawan ngayon, si Pastor Alan, at mga lahat, hindi ko man po na isa-isa, mga may birthday, mahal nyo sila. At mga nagdaos ng kaarawan at magdadaos pa, pagpalain nyo sa buwang ito. Masaya po kami dahil na-encounter po namin kayo ngayong umaga. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo sa aming buhay. Every ministry, bless nyo. Ang music ministry, kabataan,
youth ministry, women's ministry, men's ministry, every ministry sa iglesyang ito, pagpalain nyo mga cell group, bless nyo, mga mentor po namin, pagpalain nyo ang buong kabuuan ng GLBCI sa pangunan ni Pastor Erne, bless them. Ang OPAPJ, pagpalain nyo, ang mga pastor po namin sa OPAPJ, si LSG, lahat, ang ahon, pagpalain nyo. GIL, lahat, Body of Christ, bless them. Maging ang mga Baptist, Methodist, Presbyterian, pagpalain nyo po lahat. Ang Body of Christ ay magtatagumpay sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.